Mga kababayan, balikan po natin ang matinding isyo dito po kay Miss Eden Santos kung saan ay tuluyan na nga po siyang nakablock or pinagbabawal na makapunta dyan sa Malacanang press corps at dinidinay po nitong si Claire Castro na alam naman natin kung sino yung nasa likod sa pagpapatanggal kay Miss Eden Santos, no? Dinidinay nitong si Claire Castro at sinasabi na wala daw po siyang kinalaman dito at dahil sinasabi niya nga sinasagot niya naman daw po yung lahat ng mga katanungan ng media diyan sa Malacanang press corps at sinasabing yung pagtanggal daw po kay Miss Eden Santos ay dahil sa paglabag niya ng protocol kung saan ay nilapitan niya itong si Bongbong Marcos na takot naman magpa-ambush interview. Bakit kasi natatakot itong si Marcos Jr. magpa-ambush interview? Dahil ba talagang walang laman ang kanyang utak? Question mark. O talagang hindi niya rin kayang sagutin yung mga itatanong sa kanya ng media, lalo na kapag ito po ay hindi scripted, mga kababayan. Anyway, pakinggan muna natin ito bago pa natin pahabain yung ating discussion. Pakinggan natin itong sinasabi ni Claire Castro. No? Ay sinasabi niya, hindi daw po siya galit kay Miss Eden Santos. Pero tingnan niyo po yung kanyang pagmumukha habang tinatanong ng media. Alam mo kahit i-deny niyo po, kitang-kita naman kasi sa kanyang pagmumukha. Tingnan niyo to. Alleged push to remove certain Net25 reporter from covering the palace and the president. O sino nag-push? Tingnan niyo po mga kababayan natin ha. Kunwari nakangiti pero yung pagmumukha is talagang mataray, galit, no? And makikita natin sa kanyang pagmumukha na may galit pa rin. Kasi po, tingnan nyo ha, nagkaroon ng media press conference ngayon pero wala na pong nagtatanong kung anong barangay yung drug-free. Wala na pong nagtatanong kung nasaan at anong barangay nakalagay itong Balay Silangan Reformation Center na sinasabi nila para doon sa mga addictos benedictos, no, yung anong tawag dito, rehabilitation center. Wala nang nagtanong, bawal na po pag-usapan, ganun ba? Kaya tuluyan na pong pinablock ng Malacanang o hindi man siguro si Claire Castro, edi yung Malacanang na o sila na lahat. Wala. PCO, ma'am. The PCO wrote a letter to Net25. O because of the breach protocol. Yan ang itsura niya, mga kababayan po natin. Tapos magkunwari na walang kinalaman. Yun yung nasa video. At kung maaming meme na lumalabas ng mga vloggers na ito'y patungkol Vlogger, si vlogger ka naman eh. Di ba? sa akin, nakita nyo naman kung paano naman ako sumagot. Nakita po namin kung paano ka sumagot. Kaya yan, no? At sinasabi mong may mga barangay na drug-free na po. So, cleared na nga. So, cleared talaga mga kababayan po natin doon sa papilang, no? Na hawak ni Claire Castro. Pero yung katotohanan, asan na yung barangay na drug-free? Yung cleared na yan sa Pulburon. O bakit hindi na ngayon pinag-uusapan? At nag-promise po itong si Claire Castro kay Miss Eden Santos na ilalabas niya po, no? Hingi daw po siya ng mga listahan doon sa PDEA. Pero bakit hindi na pala nilabas ngayong araw? At wala na pong media na nagtanong ha. Ibig sabihin, pinagbawal niya ng tanungin ito o pinagbawal ng isang Bongbong Marcos? o naman siya entertaining. So, it's not about me, it's not about Really? Not about you, it's not about me. her. Siguro sa nangyari sa video. Diba? Nakita Alam mo yung video na yan, mga kababayan po natin, parang yun lang po yung ginamit nila. Kumbaga, naghanap po sila ng kahit pinakamalit na butas laban kay Miss Eden Santos. At yan po yung nakita nila. nyo naman sa video. So, sa akin, anybody can ask me question. Diba? So, kung ano Tingnan niyo po yung kanyang facial expression, mga kababayan natin. No? Kasi sinasabi niya, fake news daw yung lumalabas na siya daw po yung pinaparatangan na nagpatanggal kay Miss Eden Santos. Bakit ka defensive? So, lumalabas kasi, sa totoo lang mga kababayan po natin, no? Na walang ibang nagpatanggal dito, no? Kundi sila lahat. Siguro hindi lang si Claire Castro, no? Kundi lahat na rin, mga kababayan po natin, para sa akin. Pero siyempre may impact si Claire Castro dahil hindi niya nga masagot ng maayos ang mga katanungan ni Miss Eden Santos at tinig sa kanilang lalamunan eh. Dahil yung mga kasinungalingan po nila ay nabubulgar, no? Na supposed to be, pwede namang hindi tanongin ni Miss Eden Santos.
Kumbaga, kagaya ng ibang mainstream media, tanggapin na lang kung sasabihin nila na may 4,027 barangays na drug-free, meron 602 na Balay Silangan na Reformation Center. Sa ibang mainstream media, tinanggap lang naman, di ba? So, hindi nagtatanong ng clarification at datos kung anong klaseng mga barangay itong tinutukoy ni Claire Castro, di ba? Kahit itong mga floating shops, ano pa ba yung tinatanong ni Claire ni Miss Eden Santos na talagang hirap na hirap po itong si Claire Castro. Ito pa, yung pagpapupulburo ni Marcos Jr., no? Ilang bisis din po yan tinatanong sa kanya ni Miss Eden Santos at dyan ay ipitin po siya. Kaya palagay ko, parang lahat sila pinagkaisahan itong si Miss Eden Santos, no? At syempre, yung nakikita ko dito na nag-suggest ay si Claire Castro. Tinig sa kanyang lalamunan kasi lahat na kanilang dinidiscuss nakasinungalingan at tama yung sinasabi ni Bibi Sara na sa papel lang sila magaling, doon lang sa papel, pero sa actual wala talaga. Blanco talaga sa totoo lang. At kung hindi nila kayang ipaliwanag, bakit hindi nila prangkahin na hindi nila kayang ipaliwanag? Bakit kailangan pa nilang tanggalin ang isa sa pinakamagaling, At siya na nga lang yung naging boses ng mga Pilipino dyan sa Malacanang press corps. Kasi yung ibang mga reporter, wala. Kung anong sabihin ng Malacanang, okay na lang. Wala nang follow-up question para sana malaman, magkaroon ng clarification yung mga issue na yun. Kaya nitong drug-free barangays na hindi nila sinasa publiko hanggang ngayon. At ang iba pang mga katanungan na mabigat para kay Claire Castro at kita naman natin sa kanyang pagmumukha kung paano siya mag-react doon sa mga katanungan ni Miss Eden Santos. Lang ba yung sinasabi ng PCO, siyempre susundin natin yan. So, I can accept any question. Basta, okay din sa PCO. Ma'am, so it's a category allegations of some netizens online na you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be... Unang-una ba naman po ilalabi na mawala ang isang reporter dito? Diba? Unless, meron talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niya. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ako may hawak ng maro. Tayo yung press officer lang. So, kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. was of an alleged You're wrong, fake news kasi nabisto po, itong si Claire Castro. Tama din naman mga kababayan natin, Hindi lang naman siya, kundi silang lahat. Kasi silang lahat ay napapahiya sa mga katanungan ni Claire Castro. Kasi lahat na pinipresent ni Claire Castro is galing naman sa PCO, di ba? So, galing naman kay Bongbong Marcos. So, kung mapapahiya itong si Claire Castro at hindi niya masagot ng maayos, so damay silang lahat, di ba? And of course, isang insulto para sa kay Bongbong Marcos, na tinanggal nila itong si Miss Eden Santos dahil sa simpleng katanungan lang. Unang-una, may security si Bongbong Marcos, Kung talagang ayaw niyo magpa-interview, unang-una yung sisita, ay ang kanyang mga security, di ba? So, bakit nakalapit si Miss Eden Santos? At the same time, kung ganyan lang po yung nilabag ni Miss Eden Santos dahil sa isang ambush interview yan, napakahina naman ni Bongbong Marcos, na dahil lang tanggalin niya itong si Miss Eden Santos na gustong humingi ng katanungan, gustong magkaroon ng kasagutan sa scope, na gusto niyang malaman tapos sa tanggalin mo. So nagpapatunay na talagang ikaw mismo yung takot at diktador na kung ano po yung gusto niyong sabihin lang, ano po yung gusto niyong i-announce lang, ang gusto nila ay paniwalaan ng taong bayan. Kaso po, iba yung paninindigan nitong si Miss Eden Santos. Kaya sampal po ito kay Bongbong Marcos at sa lahat na nandyan po sa Malacanang press corps, lalong-lalo na po itong si Claire Castro. Kasi lumalabas na siya po ay isang mahinang nilalang at ang kanyang naging katapat lamang ay itong si Miss Eden Santos na talagang parang sinampal itong pagmumukha ni Claire Castro, kaliwat kanan, dahil po sa kanilang ginawa para ipatanggal po itong si Miss Eden Santos. Mahina ito. Ako siguro pinagtatawanan na sila ngayon ni Miss Eden Santos, malamang dyan mga kabayan. Anyway, bukas po yung ating comment section para sa inyong mga komento at opinion. And of course, maraming salamat pala sa mga nagpapasuper thanks and sa inyong patuloy na pagsusuporta dito po sa ating maliit na channel. God bless po mga kabayan natin.